at sa kasalanan, yung pag-asa na taglay-taglay ng kanyang muling pagkabuhay, na dahil sa kanyang muling pagkabuhay, binuksan ni Jesus ang pintuan ng langit para sa atin. At gayon din ang biyaya na tayo ay makibahagi ng tinanggap nating binyag at dito sa Eucharistia na ating pinagsasaluhan. No, kaya po mga kapatid, yung mga pagbasa na meron tayo sa panahon ng Kwaresma, no, lalong-lalo na sa mga linggo ng Kwaresma, ay talagang pinagnilayang mabuti ng simbahan upang tayo ay gabayan sa paglalakbay na ito. No? So kung titingnan natin, no, mabilis lang yung mga nakalipas na linggo ng Kwaresma, ano ba yung ibinibigay ng mga imahen sa atin ng simbahan, no, sa ating ebanghelyo. Noong unang linggo ng Kwaresma, saan yung setting noong ebanghelyo? Nasa disyerto. Okay, disyerto. At nung nakalipas na linggo, ikalawang linggo ng Kwaresma, saan yung setting? Sa bundok, no? Doon sa pagbabagong anyo ni Jesus. At ngayon naman, sa ikatlong linggo ng Kwaresma, saan naman yung setting? Sa templo. So itong lahat ay may sinasabi sa atin, no? Sa ating paglalakbay dito sa panahon ng Kwaresma. Yung imahe ng disyerto, nagpapaalala sa atin, tayo ding lahat ay dumadaan sa disyerto ng buhay. Okay, tayo ay natutukso, nahuhulog sa tukso, no, bagamat ang ating Panginoong Jesus ay hindi, no? Pero tayo ay nagkakasala sa disyerto ng buhay. Diyan yung mga karanasan natin, nasisiraan tayo ng loob, nawawalan tayo ng pag-asa, patpat tayo ng mga problema at suliranin. Diyan tayo inilalayo ng kaaway sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Panginoon. Pero yung paalala sa atin na kapag tayo ay dumadaan sa karanasan ng disyerto ng buhay, kasama natin ang banal na Espiritu. At ang Espiritu ng Diyos ang patuloy na magtatawid sa atin sa karanasan ng disyerto. No? Kaya huwag tayong bibitaw sa Diyos, sapagkat ang kanyang banal na Espiritu ang magtatawid sa atin sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay. No, yan yung disyerto. At yung nakalipas na linggo, yung bundok. Doon naman sa bundok, pinapaalalahanan tayo ng kaluwalhatian ng Diyos. Pinapaalala sa atin na pagkatapos ng krus, pagpapakasakit, pagkamatay ni Jesus, naririyan ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang lahat ng sumusunod kay Jesus ay palaging may kapiling ang Diyos sa kanyang kaluwalhatian. So yung unang linggo, paalala sa atin, no? Disyerto, pagsubok. Kalawang linggo, nakalipas sa linggo, bundok, pag-asa. Ngayon naman ay ang imahe na ibinibigay sa atin ay ang templo. No, simplihan na lang natin. Ang templo ay ang lugar kung saan doon natatagpuan yung konkretong presensya ng Diyos. Pero noong nagkatawang tao ang Diyos, si Jesus na ang naging buhay na templo ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay siya mismong Diyos. At noong tayo ay binyagan, tayo naman ay naging kabahagi ni Jesus. Tayo ay naging na ding bahagi ng kanyang templo. Tayong mga binyagan ang bumubuo ng simbahan ni Jesus, ng kanyang mahiwagang katawan. Sa makatuwid pa, kapiling natin ang Diyos, sapagkat tayo ang templo ng Diyos.